Mga ka-express, ang tagal na nitong hinihintay ni Coach Tim Cone ang mabubuo ang Triple Towers ng Gilas. Simula kasi nang nag-take over siya ay hindi pa nabuo ang Triple Towers na sina Kai Soto, Junmar Fajardo at AJ Edo. Ito kasi ang hinihintay ni Coach Tim dahil anya, makikita lang ang tunay na lakas ng Gilas kapag magsasabay maglaro sina Kai, AJ at Junmar. At mukhang magkatotoo na ang Triple Towers ng Gilas sa gaganaping FIBA World Cup Asia Qualifiers starting this November. Fingers crossed mga ka-express, sana nga lang hindi magka-problema ang isa sa kanila. Pero as of now, ay target ni Kai Soto na makakalaro siya by mid-October, kaya by November ay buo na ang Triple Towers ng Gilas. Matagal-tagal na ring pinapangarap ng mga Pinoy basketball fans ang araw na magsama-sama sa loob ng isang court sina Kai Soto, AJ Edo at Junmar Fajardo bilang mga haligi ng Gilas Pilipinas. Sa tangkad at talento ng tatlong ito, hindi malabong magbago ang laro ng ating national team sa international stage. At ngayon, mukhang hindi na lang ito panaginip. Posibleng magkatotoo na ang Triple Towers ng Gilas sa darating na FIBA World Cup Asia Qualifiers sa November. Simula nang maging head coach ng Gilas Pilipinas si Coach Tim, isa ito sa mga plano niyang gustong maisakatuparan. Alam ni Coach Tim na ang kombinasyon ni Kai, AJ at Junmar ay maaaring maging game changer para sa Gilas, pero sa mga nakaraang buwan, laging may aberya. May injury si Kai at si AJ naman ay kagagaling pa lang sa injury rin. Kaya kahit gustuhin man ni Coach Tim na makita ang tatlo sa isang lineup, laging may kulang. Sabi nga ni Coach Tim, hindi pa natin lubusang nakikita ang tunay na lakas ng Gilas dahil hindi pa sila nakakapaglaro ng sabay-sabay. Iba ang dynamics kapag may tatlong higante sa loob, may depensa, may opensa, may presensya sa loob. Hindi lang sa height panalo ang Triple Towers, kundi pati na rin sa basketball IQ at experience. Lalo na't si Junmar ay isang 8-time PBA MVP, si Kai ay NBA caliber big man, at si AJ ay defensive specialist na may hustle na pambihira. Ang exciting dito, mukhang maaabot na rin ang target timeline. Ayon sa mga balita, si Kai ay inaasahang makakabalik sa aksyon by mid-October. So ibig sabihin, may sapat siyang oras para mag-training at mag-gel kasama sina AJ at Junmar bago ang qualifiers sa November. Kung walang magiging setback, posibleng unang beses na natin silang makita sa isang court. Isang bagay na matagal nang hinihintay ng buong sambayan ng basketball fans. Para kay Coach Tim, malaking tulong ang ganitong lineup sa international competition. Alam natin na sa FIBA karamihan ng kalaban natin ay malalaki at matitibay ang mga big men. Kaya kung may panapat tayo na 7'2", 6'11", and 6'10" sa loob ng court, magiging patas ang laban, hindi na tayo dihado sa ilalim, at mas malaya ring makakagalaw ang ating mga guards tulad ni Scottie Thompson, Dwight Ramos at Justin Brownlee kung sakali. Pero kahit exciting ito, may kasama pa rin kaba. Siyempre, kailangan nating maging maingat sa injuries. Alam natin na parehong may injury history sina Kai at AJ. Hindi rin bata si Junmar, kaya kailangang ma-manage ng maayos ang kanilang minutes at kondisyon. Kaya't habang sabik tayong makita silang tatlo sa court, mahalaga rin ang tamang training, medical support at strategic minutes distribution para tumagal sila hanggang sa dulo ng tournament. At kung mabubuo talaga ang Triple Towers, ibang klase ang magiging impact nito, hindi lang sa laro, kundi sa moral ng buong Gilas team. Magkakaroon ng tiwala ang buong team na kaya nilang lumaban kahit kanino. At para sa mga fans, isang inspirasyon ito. Makikita natin ang posibilidad ng isang elite level team na kaya tayong ipagmalaki sa buong mundo. Ito ang klase ng lineup na kayang makipagsabayan sa Australia, New Zealand at kahit mga European teams. Sa huli, jackpot talaga ang Gilas kung mabobuo ang kombinasyon ni Kai, AJ at Junmar
Hindi lang ito panalo sa height, kundi panalo sa puso, talent at potensyal. Kaya mga ka-express, tutok lang tayo at dasal na sana matuloy na talaga ito sa November. Dahil kapag magsasabay ang Triple Towers, siguradong guguho ang depensa ng kalaban at muling babalik ang pag-asa ng bawat Pinoy na makakita ng gilas na tunay na world class. At ang tanong, papaano gagamitin ni Coach Tim Cone ang tatlo? Well, knowing Coach Tim na mahilig sa matangkad na lineup, ay siguradong gagamitin niya ang kanyang Triple Towers, heavily especially against bigger teams like New Zealand and Australia. Pero against the likes of Korea and Lebanon, ay siguro dalawang bigs lang ang kanyang gagamitin upang makasabay sa speed and quickness. At ang malaking tanong ngayon ay kung papaano gagamitin ni Coach Tim Cone ang tatlong higante ng gilas. Sina Kai Sotto, AJ Edo at Junmar Fajardo nang epektibo sa iba't ibang sitwasyon sa international play. Well, hindi biro ang pag-manage ng ganitong kataas at kabigat na frontline. Kailangan ng tamang kombinasyon, timing at taktika upang masulit ang kanilang strength habang ina-adjust din sa galaw ng kalaban. Si Coach Tim na kilala sa triangle offense at structured play ay may reputasyon sa mahusay na paggamit ng mga big players. Kaya't asahan nating meron siyang nakaabang na game plan kung paano iikot ang minutes ng Triple Towers. Knowing Coach Tim Cone na mahilig sa matangkad at matibay na frontline, malamang ay gagamitin niya ng todo ang Triple Towers laban sa mga teams na may malalaking players katulad ng Australia and New Zealand. Sa mga ganitong laro, importante ang rebounding, rim protection at post presence. Lahat ito ay kayang ibigay ng tatlong big men. Posibleng makita natin ang sabay-sabay na presensya ni Kai sa center, AJ, mobile power forward, at Junmar, low post threat. Kapag sabay silang nasa court, tiyak na magiging hadlang ito sa mga kalabang gustong umatake sa paint. Pero iba ang magiging approach ni Coach Tim Cone sa mas mabilis at guard-oriented na teams katulad ng South Korea o Lebanon. Sa mga ganitong laban, posibleng dalawang bigs lang ang gamitin niya, depende sa matchup upang hindi mabitin sa transition at perimeter defense. Halimbawa, pwedeng sabay sina Kai at AJ o kaya AJ at Junmar, depende sa kailangan ng opensa o depensa. Alam natin na si AJ Edo ay versatile sa depensa at kayang bumantay sa stretch 4. Kaya siya ang magiging key player sa ganitong mga sitwasyon. Samantalang si Kai ay pwedeng i-rotate upang fresh at effective sa mga critical stretches. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. And don't forget to like and subscribe.